Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon, dahil nga sinasabi ni Mike Defensor na parang minamartial law daw sila, alam nyo ba na sa kanyang mismong live na ispatan itong si Mike Defensor na nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi? Panoodin natin kasi sabi niya minamartial law na daw sila at hindi na daw siya makapag-live. Pero tingnan nyo itong kanyang ginawa. Dito kami, hindi ako maka-live. Oh, nakinig ninyo, nandito kami, hindi ako maka-live. So ano yung ginagawa mo? Oh, ano yan? Live yan eh. Ano yung ginagawa mo? So sinungaling ka talaga. Dati sa interview ka lang nagsisinungaling Diba? Kahit nga si Ted Pailon, napailing sa'yo eh. Diba? Mga minamahal, napailing eh. Sabi mo, nakakausap mo ng personal si Zaldico, tapos bigla-bigla nating malaman, intermediary lang pala. Diba? Tapos nung tinanong kung nasaan itong si Zaldico, hindi mo alam. Tapos nung tinanong kung katabi mo ba yung intermediary, sabi mo hindi. So, paano mo nakuha yung cellphone? Diba? O, nakinig ninyo, mga minamahal, nandito daw siya, hindi makapag-live. O, tingnan nyo Dito kami, hindi ako maka-live. Pero nandito kami, nagkaroon ng blockade. Kanina flowing yung traffic, tapos bigla kaming hinarang. Actually, Oh. Yan ba yung ibig sabihin ng martial law para sa inyo? Yan ba yung ibig sabihin ng martial law na meron kayong kalayaan na makapagsalita sa harapan mismo ng kapulisan, hawak-hawak niyang cellphone ninyo? Habang hindi nakatakip at nakablurred yung kanilang mga pagmumuka, dinamay ninyo sa live ninyo, na dapat sana kayo yung pwedeng kasuhan dahil nga sa Data Privacy Act? Yan ba yung martial law? Baka naman yan po ay marshmallow. Diba? Boy, iba yung martial law sa marshmallow, ha? Nakakahiya, mga minamahal. Susugod ka, wala kang permit. Tapos nung hindi ka pinayagang mag-rally, nagngangawa ka na parang kala mo sinaktan ka, aping-api ka. Ina ka! Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal. Di ka ba nahihiya? Ha? Hindi ka ba nahihiya? Nasaan ang utak mo? Oo. Sinabi na sa inyo na kung po pwede, sa ibang araw na lang. Hindi kayo nakinig. Alam nyo naman na meron ASEAN meeting dyan. Kahit man lang yung araw na yan, magpakita tayo ng kooperasyon. Kahit man lang yung araw na yan, ipakita natin na meron tayong unity. Wala ipapansin. Naalala ko nga noon, sinabi nila, sinisiraan daw ni Leni Robredo ang bansang Pilipinas sa sa ibang bansa. Oo, wag daw gayahin, masama daw ugali. Tapos malaman-laman natin, ganun din naman pala yung mga DDS. Diyos ko, ang tataas ng double standard ninyo. Noon yung mga DDS, sinasabi sinisira daw ni Leni Robredo ang Pilipinas sa ibang bansa kasi nagsumbong si Leni. And also now, yung kanilang ginagawa, ganun din naman Mayroong ibang bansa, dayuhan na pumunta dito. Tapos ano yung ginagawa ninyo? Sinisira niyo yung reputation ng Pangulo. Marunong ba kayong mahiya? May utak ba kayo? Diba? Tapos kayo pa tong feeling malakas. Kayo na nga tong walang permit. Kayo pa tong nagngangawa na kung ano-ano. Mike, Defensor, alam naman naming inutusan ka. Oo. Alam naman namin meron kayong hidden agenda. Diba? Pero wag ka namang masyadong pahalata. Halatado ka na masyado eh. Diba? Alam naman namin na gusto mong pabagsakin si PBBM. Alam talaga namin na hindi ka napagbigyan sa pwesto. At alam din namin kung paano ka naghimutok sa gobyerno dahil hindi ka napagbigyan sa kagustuhan mo. Dahil hindi ka nakapagnakaw di umano. Diba? Alam namin yan. Pero wag mo namang ipahalata na talagang desperado ka na patalsikin si PBBM. Meron ka na nga admission eh. Na we are not sorry for not asking permission, keneme. Nandun na yung admission mo, Diba? Na wala talaga kayong kinuhang permit.
Tapos ngayon, magrarally, magngangawa ka na, parang kala mo, minarsyalo ka kahit hindi naman. Ano ka, libiste? De facto, de marsyalo? Ay nako, kamo, de facto, impacto. Yan yung tawag sa inyo, mga impacto, hipokrito, mga ob-ob, hindi nag-iisip, diba? Mga sakim, makasarili. Diyos ko, pagpapakabait na nga lang sana yung magiging ambag ninyo, hindi nyo pag ginawa. Nakakahiya kayong masyado. Buti hindi kayo nasusuka sa pinanggagawa ninyo. Diba? Buti hindi kayo nilalagnat niyan. Sa pagpe-fake news ninyo. Alam nyo, ito kasing si Mike Defensor, dating DENR yan. Ginawa ba namang negosyo yung kalikasan? Diba? Kasi hindi naman talaga yan pro-life. Hindi naman yan pro-justice. Hindi din naman yan pro-nature. Pro-business yan. Buti nga hindi nanalo eh. Diba? Buti nga. Ngayon, mayroon silang ginaganap na rally diyan sa Manila. Tingnan natin mamaya kung ano yung pinaka-initiative ng rally nila. Baka humabol si Mima Alicia. Diyan sa rally nila, nila Mike Defensor. Tingnan lang natin kung yung rally nila ay talagang rally nga ba talaga. Yung to the point na talagang tayo ay, mukhang wow, ito na ba yung big event nila? Tingnan lang natin kung sino-sino yung mga pupunta. Baka mamaya matulad kayo dyan sa Cebu, wala pa palang 100 ang dumalo sa inyo, kaya yun ba yung kinagagalit mo? Wala pang 100 ang pumunta dyan sa inyo, kaya nagagalit kayo? Diba? Kaya ka naiinis? Baka yun naman talaga yung dahilan. Konti lang yung umattend. Kaya ka galit na galit, parang gusto mong manakit. Paano naman kayo sasamahan? Yung agenda ninyo, puro paninira. Paano kayo sasamahan? Yung agenda ninyo, hindi nga namin makitaan ng sincerity. Diba? Na talagang meron kayong pagmamahal sa taong bayan. Yung agenda ninyo is para lamang po sa mga personal na interest ninyo. So, sino yung sasama dyan? At para din naman sa governor ng Cebu, hindi ka ba naman tarantado? Pinayagan mo? Really? Yung mga hinayufak na yan, na mag-rally? Diyos ko, nakaka-fikon. Diba? Kayo, mga minamahal. Ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.